Yo, what's up guys? I'm Rel D. Guzman. Welcome back again to my YouTube channel and Happy New Year! Atensya na kung medyo matagal akong nang wala ng video kasi alam naman natin guys na ang December is sobrang busy talaga. So ngayon marami akong nakaabang ng mga reviews. Nagagawan ko ng review ngayong 2025 and abangan nyo yan from mid-range, budget to flagship. Pero ngayon unang pasok ng 2025, ang naisipan ko agad is magpalit muna or ma-upgrade or kahit simpleng upgrade lang sa aking main phone. Kasi ang main phone ko guys is iPhone 14 Pro. So ngayon, nag-try akong makipag-trade in sa Green Hills. Ngayon, ang tanong, sulit kaya makipag-swap o makipag-trade in sa Green Hills? Ay ang pag-uusapan natin ngayon guys, huwag natin patagalin pa, tara. Umpisahan na natin. Okay guys, so sa mga hindi nakakaalam, actually yung una kong phone talaga na nabili sa Green Hills din is iPhone 14 Pro. So nabili ko rin siya sa Green Hills ng second hand. Actually, hindi ko siya masasabi na second hand kasi para talaga siyang good as new. So yung 14 Pro na silver na nabili ko sa Green Hills last year. So ngayon, sabi ko, bala ko mag-upgrade uli and ito na yung nabili ko guys. Itong iPhone 15 Pro Max na blue titanium. And ang ganda guys, sobrang kinis. Parang hindi nga siya nagamit eh. Tapos ang ganda ng display, ang nipis ng bezels, ang ganda ng camera. So ito na yung magagamit ko ngayon mga pang-vlog ko sa TikTok or kahit dito sa YouTube. Pero guys, kung ako yung tatanungin nyo kung marerecommend ko bang bumili sa Green Hills is hindi talaga. Para sa akin, hindi ko marerecommend bumili sa Green Hills unless, for example, marunong ka naman ng tumingin ng phone o kaya may kakilala ka doon. Or alam mo yun, may trusted na seller ka na doon na binabalik-balikan mo. Ayan, talagang diyan ka na bumili kasi talagang mas makakamura ka. Kasi pag nagpunta ka ng Green Hills guys, iba't ibang klase ng mga seller, iba't ibang klase ng phone yung makukuha mo doon, di ba? For example, yung sa mga iPhone, may mga Japan lock, factory unlock, or kung ano-ano yan, may NTC approve or hindi, sa galing sa Hong Kong. Iba-iba guys. So talagang make sure pag bibili kayo ng iPhone sa Green Hills, is magsama kayo ng marunong tumingin or kung ikaw mismo marunong kang tumingin is goods na goods guys, meron pa rin namang mga magagandang at talagang legit seller dun sa Green Hills. So pag-usapan naman natin kung bakit ang napili kong bilhin is itong si 15 Pro Max. Actually guys, ako talaga ever since pag nakakaroon ako ng ipon or konting budget, pag bibili ako ng iPhone, mas trip ko talagang bilhin yung mga lower unit. Or for example, kung kagaya last year, ang na-release last year is 15 Pro Max, itong 15 Pro Max. So ang binili kong phone is 14 Pro. So ngayon naman, ang na-release is 16 Pro Max. So ang binili ko is 15 Pro Max. Alam niyo kung bakit guys? Kasi yung mga 1-year-old, kahit nga mga 3-year-old na iPhone is para sa akin sobrang sulit na sulit pa rin. So mas okay sa akin itong 15 Pro Max. Sobrang bilis pa rin, ang ganda ng camera. Higit sa lahat, sobrang laki ng matitipid nyo. So ganun siya kasulit. So para sa akin talaga, no, kung gusto mo ng sobrang sulit at talagang mabilis na iPhone, is mas bilhin nyo yung mga na-release last year. Huwag yung pinaka-latest guys. Para sa akin lang naman. Pero kung meron kayong extra budget, syempre, mas bumili na kayo ng pinaka-latest. At doon kayo bumili sa mga trusted sellers sa mga mall, kaya sa Power Mac, or Beyond the Box. So pag-usapan naman natin guys yung napagbilang ko doon sa Green Hills. Actually, marami talaga akong napagtatanong na doon. Bago ako pumunta doon, nagtatanong-tanong na ako sa mga Facebook page nila doon. Pero alam mo yon, ang napili ko is yun doon kay 4B Gadgets. Actually, bungad lang sila guys eh. Pag pasok mo doon, pag taas mo, parang ando lang talaga sila sa bunga. Tapos tanong nyo lang guys, 4B Gadget, andun na sila. And ilalagay ko na lang dito sa screen yung information nila. So ayun, kaya ako siya nakuha ng 24,000 pesos lang guys. Is syempre, yung 14 Pro ko is medyo mataas pa yung value nun. So di ba parang hindi mabigat kasi nakapag 15 Pro Max ako ng ganun lang kababa yung presyo na nilabas ko. Pero kung brand new yung bibili ko, syempre mas mahal yun. Pero alam ko, onti na lang ata yung brand new ng 15 Pro Max. So para sa akin, sulit na yun for 24K. Nagka 15 Pro Max ako. Pero syempre, mas maganda kung makikipag-swap kayo sa dati yung unit din para mas makamura kayo. And shoutout pala doon kay na madam doon sa pinagbilang ko nito sa 4B Gadgets. Promise, sobrang babait nila. And napansin ko kahit yung mga nagtatanong sa kanila ng mga sobrang mumurang unit, ine-entertain talaga nila. Hindi sila kagaya ng ibang seller na parang, alam mo yun, ramdam mo yun, di ba, pag binibili ka guys, parang mamatahin ka or hindi ka entertainin. Yan yung nagustuhan ko sa shop na yan. So talagang marirecommend ko yun, highly recommended. Plus, yung mga unit nila, tignan nyo naman. Oh, parang hindi ginamit. Itong nabili ko guys is meron pang 97% na battery health. So ang nagustuhan ko dito, hindi na siya yung parang, alam mo yung makintab yung gilid.
Ito, hindi na siya ganun. Hindi na siya fingerprint magnet and matte na yung gilid niya. And magaan siya since titanium siya, diba? So ito, blue titanium. And napakaganda ng design, guys. As in, tapos libre din sa kanila yung pagpapa-Trio tools. Last time, alam niyo yan, guys, nung bumili ako sa Green Hills ng iPhone, nagbayad ako ng Trio tools. Pero ngayon, libre sa kanila. So yun, na-check ko. Walang problema, normal lahat. So walang napalitan na parts. Miski yung box na nakuha ko sa kanila, guys, is same ng serial number sa phone na to. So miski yung box original, meron din kasamang original na cord. Pero syempre OEM na lang yung charger na kasama. But still, guys, sobrang sulit itong nabili ko na 15 Pro Max sa kanila. And again, guys, kung interesado kayong bumili ng iPhone sa kanila, ilalagay ko na lang yung information nila dito sa description box below. Okay, so sa usapang performance ng phone na to, no, since naka-Apple A17 Pro to, wala akong problema, guys. Kahit anong games yung gamitin ko or laruin ko, kahit sagad-sagad, nakakapaglaro ako ng sobrang smooth at walang maayos. Sobrang smooth din ng kanyang gyro. Tapos yung kanyang score sa Antutu benchmark ay sumabot ng 1,200,000 plus ata, mga nasa ganun. So talagang malakas pa rin tong si 15 Pro Max ngayong 2025. Actually, kahit sa mga susunod na taon, pwede pang magamit tong si 15 Pro Max. So sa presyohan naman, guys, nitong 15 Pro Max, for example, kung hindi kayo makikipag-trade in, actually ang presyo ng 15 Pro Max sa kanila nasa around 55k or 58. Hindi ko sure, guys, kasi nakipag-trade in ako so hindi ko natanong masyado yung full price nito kung bibili ka ng second hand sa kanila. Pero pag brand new ata na 15 Pro Max sa kanila nasa around 60 or 65k. Hindi ko sure, guys, pero kontakin nyo na lang sila kung interesado kayo sa kanila. And ayun lang, guys, no, maraming salamat sa inyong lahat. And again, guys, kung gusto nyo nang gawin ko ng full review itong si 15 Pro Max ngayong 2025, comment down below. And mag-comment pa kayo ng mga gusto nyong smartphone na gawa natin ng review ngayong 2025. Sobrang excited na ako, guys, kasi sobrang daming mga smartphone na sulit na re-release ngayon, especially yung Redmi Note 14 series, and yung iba pang phone na Infinix, sulit din. Alam ko maraming sulit na phone na i-release si Infinix ngayong 2025. So abangan nyo yan, guys, marami tayong gagawan na review ngayong 2025. And kung gusto mo itong video na to, guys, give it a thumbs up. At syempre, wag na wag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!